I-follow up po natin ang naikwento na namin sa inyo tungkol sa buwis buhay na hanap buhay ng mga tindera ng pantalan sa Zamboanga City na para lang makasampa sa barko para makapaglako, nakikipaghabulan sila sa mga otoridad. Ang magandang balita, 5 buwan mula po nung una natin silang naitampok sa peligro at sa kahirapan, unti-unti na silang nakakaahon. Labas na kayo para hindi na kayo mahuli. Alis na, alis. Sa nakalipas na mga taon, ganito ang karaniwang eksena sa pantalang ito sa Zamboanga City. Ang mga vendor tila nakikipagpatintero sa mga kawani ng PPA o ng Philippine Ports Authority. Isa sa kanila, si Josephine. Minsan matutumba ka, madadamage yung paninda mo. Yun, parang feeling mo na kriminal ka kasi hahabulin ka. Pero magbebenta ka lang naman. Yung maghahanap buhay ka lang para sa pamilya mo. Noon pa man daw kasi, ipinagbabawal na ang mga unauthorized vendor sa pantalan. Kaya para patakas na makapagtinda ang mga katulad ni Josephine, dumadaan sa katabi nitong beach para maiwasan ang mga gwardya. At dito nangyayari ang isang nakababahalang gawain. Ang mga nagtitinda, buwis buhay na lalangoy ng may layong mahigit 1 kilometro para papuslit na makapagtinda sa mga nakadaong na barko. Lalangoy na kami papuntang pier. Aakyatin yung barko. Doon na din maglalako. Alas 10 ng umaga, si Josephine hinango na ang kanyang mga ititinda. Ngayon, ang ibebenta ko, donut at saka rice pop. Ang kanyang mga kontrabando na tinapay at pampasalubong, ibinalot niya sa 2 malalaking plastic bag. Dinodoble ko kasi lalangoy ako. Para safe siya na hindi mapasukan ng tubig, kailangan ko talaga siya idoble. Proteksyon daw ito, hindi lang sa matinding init at para hindi mabasa. Dito, kasabay niyang nag-aabang ang humigit kumulang 30 pang mga kapwa niya vendor. Maya-maya pa, bit-bit ang kanyang paninda, si Josephine sumuong na sa lagpas taong lalim ng dagat. Lalangoy pa ng 20 minuto si Josephine para marating ang nakadaong na barko. Nakakatakot, especially pag malakas yung alon. Minsan madadala yung paninda mo, hahabulin mo na naman. Ito lang yung way na mabibigyan namin ng maayos na pagkain yung mga pamilya namin. Kahit pa delikado. Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang paglangoy, naispatan sila ng mga rumorondang gwardya. Labas na kayo para hindi na kayo mahuli. Everyday nag-a-attempt, may nakakalusot talaga. Everyday meron tayong nahuli. Nag-i-insist pa rin sila. Naghihingi na kami ng pabor sa kanila. Kahit isang barko lang, basta makabenta lang kami. Alam naman namin na bawal yun, pero wala kaming magawa. Kasi yun talaga yung hanap buhay na kagisnanan namin mula bata pa kami. Sinasaktan kami pag yung alam nila na parating na kami. Anong gagawin natin ngayon? Antayin na lang namin. Maya-maya lang, nung masigurong wala ng bantay, sina Josephine lumusong ulit sa dagat. Ang kanilang paninda ang siya na rin nilang salbabida. At dumoble pa ang panganib dahil halos kasalubungan na nila ang iba pang mga dumadaang naglalakihang barko.
Pagkaakyat, wala na siyang palit-palit pa ng damit. Tinda agad. Donut. Lalaki, ampaw. Sir, ampaw. Na-try ko na mag-scaler, na-try ko na mag-guard. Pero yung araw-araw nakita, yun ang habol namin. Sisikmurahin mo lang talaga yung paglangoy. Donut, ampaw. No choice ka. Ganun talaga. Kailangan mo pagsikapan. Doon mas nabibigay namin yung pangailangan ng anak namin kasi araw-araw na meron. Basta sipagan mo lang, makakabenta ka talaga. Ilang minuto bago umalis ang barko, ang mga vendor, isa-isa nang nagtalunan sa dagat. Kabilang na si Sherwina na 7 buwan pa man ding buntis. Tatalo na kami, uliin man kami doon kahit malaki ang tiyan ko. Ng mga mag-anak ko, mga 7 adlaw pa ako magkuhan. Benta na lang dito sa Pantalan. Mga ako mag-anak na, mga 7 adlaw pa ako ang papupunta dito sa Pantalan. Hingal kabayong lumangoy si Sherwina, pabalik ng Pantalan. Yay lang yung kuhan ko sa Pantalan. Sa bahay na lang siya, nagbabantay mga anak ko. Kraunitan na sa bako sa wala man magkuhan sa amin. Samantala, ang kinita ni Josephine nung oras na yon, 400, yun sa umaga lang. lahat ng ito titiisin daw niya para sa espesyal niyang anak, si Erich. Sige na, ligo tayo sa tapos yan. Kahit anong hirap ng buhay na magbebenta kami dyan, papaluin man kami ng mga escort, hahabulin kami, hahatakin kami, hindi kami masamang tao. Napaka-dangerous talaga nung ginagawa nila. Either magkakos ng injury, ma'am, or masagasaan sila, matatamaan sila ng propeller, at the most, ma'am, mamatay talaga sila dyan. Yung government, sana makita nila yung sitwasyon namin. Hindi namin ginusto na maging mahirap. Pagka-ere ng aming report, nito lang Pebrero, ang pampang ng Paseo del Mar kung saan noon pumupuslit sina Josephine, agad na ipinasara ng lokal na pamahalaan. Pina-stop natin no, kasi for their safety po. Kaya sina Josephine at ang iba pa niyang mga kasama hindi na nagawa pang lumangoy sa dagat para makapagtinda sa mga nakadaong na barko. Yung iba nagalit kasi syempre yun lang yung alam na hanap buhay, ganon. Itlog. Nung umagang yon, si Josephine abala sa pamimili ng kanyang mga ilalako. Batchoy. Sa. Pero ang kanyang mga paninda, hindi na niya dinala sa pampang. Hindi na rin niya ang mga ito kailangang ipuslit o itago. Dahil si Josephine at ang iba pa niyang mga kasama, dito na ngayon nagtitinda sa bagong bukas nilang mga pwesto na kung tawagin, tindahan sa Pantalan. Ito na nga yung hinintay ko, natupad na po. Hindi na ako maglangoy para lang magbebenta. Hindi na namin kailangan i-sakripisyo yung kaligtasan namin. Ang pagbibigay ng disente at ligtas na pwesto ang naisip na solusyon ng Philippine Ports Authority ng Zamboanga City para matigil na ang buwis buhay na pagtitinda ng mga vendor sa Pantalan. Na-feature po kami sa KMJS. Nag-come up ng concept na tulungan ang mga ambulant vendors natin para makapagnegosyo ng legal at saka safe. At ito na nga po ang tindahan sa Pantalan. Meron silang listahan ng mga swimmer vendors na identify namin ang may mga interest talaga mag-o-occupy ng mga stalls sa tindahan sa Pantalan. Pagkatapos ng construction, nito lang July 10, ang mga tindahan open for business. Hindi
ako lumayo dahil may tindahan na kami. Nagpapasalamat lang ako sa Bisikaso. Sana tulungan talaga nila kami ng maayos. Papasalamat kami sa lahat ng tumutulong sa amin. Masaya na rin kahit kunti-kunti pa rin yung laman ng tindahan namin. Mas maayos yung hanap buhay namin ngayon kasi hindi na namin kailangan maghabulan, maglangoy. Malaking pasalamat ko po talaga. Kasi kung hindi naman na KMJS kami, wala namang ganito. Hindi kami mare-recognize na ganun pala yung trabaho namin. Hindi lang para sa amin, para sa mga anak namin na mapaaral namin ng maayos. Soft drinks? Ang ipinuhunan ni Josephine para sa munti niyang sari-sari store mula rin sa donasyon ng ating mga manunood na naantig sa kanyang kwento. Yung first open ko, yan mga lamesa at saka mga gamit lahat, hiniram ko lang. Chance na to para makakaangat ka na sa buhay. Nag-resign ako sa pagka-security guard para may makasama yung asawa ko. At ang magandang balita rito, libre ang upa nila sa loob ng 1 taon. Yung babayaran na lang namin is tubig at ilaw. Mas maliit man daw ang kinikita ngayon ni Josephine kumpara nung buwis buhay pa silang lumalangoy at sumasampa ng mga barko. Masaya naman sila, lalo't hindi na nila kailangang sumuong sa peligro. Tis-tis lang muna. Kaysa yung doon na maglalangoy kami. Nung time na hindi niya na ginagawa yung paglalangoy, nabawasan na yung kaba ko. Noon, critical talaga ang buhay namin. Mas masaya yung mga vendor dahil yung mga tao na ang magpunta dito. Yung site po ng tindahan sa Pantalan, yun ang pinaka most ideal site. Kasi po, katabi niyan 12 government offices. By next year, matatapos na po yung construction ng the biggest terminal. Yung mga pasahero po, lahat po yan ay dadaan na sa Corquera. Isa rin sa mga nakinabang sa tindahan sa Pantalan ang nooy 7 buwang buntis na si Sherwina na nakuha pang tumalon ng barko para hindi abutan ng mga otoridad. Nanganak na siya nito lang Mayo. Yari Fatima, tuhulan da. Away ra ako nag-anak. Wala na ako sa Pantalan. Hindi naman dyan magdakang. Maglabada na lang ako. Siya 300 para sa bigas. Okay na. Pero nung nagbukas ang tindahan sa Pantalan nitong nakaraang buwan, hindi pa siya nakapag-umpisa dahil kulang ang kanyang puhunan. Happy ako. On the pesto. Kesusahan ko dyan sa kapital. Mao na magdirek ako kapital. Magdakang na ako. Ang City Social Welfare and Development Office ng Zamboanga City nagbigay rin ng cash assistance pandagdag sa paninda ng ilang mga vendor. Konting tulong para mas mapalago pa ang inyong negosyo. Thank you. Maraming salamat. Thank you sa lahat ng binibigay ninyo tulong sa amin. Hindi na ako babalik doon sa paglangoy. Mas masaya na yung dito. Habang ang aming programa, nagpaabot din ng dagdag puhunan para kina Josephine at Sherwina. Salon ko yung sinipagpuon para ako maka-start. Kung yung boses naman natin ikakabuti ng karamihan, magsalita tayo. Yung naisaiwalat sa buong mundo, kung ano yung buhay namin, narinig yung boses namin dahil sa KMJS. Sa patuloy na pakikipagsabayan nila sa agos ng buhay, sana makatulong ang lahat ng ito para kahit papaano makaahon sila sa kahirapan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.